bawat isa. Ano po? Yan, purihin po ang ating Panginoon. Natapos po natin ng aklat ni Job na kung saan nagpakita po sa atin na kung saan kung paano si Job nga po andun ang kanyang paghihirap, ang kanyang katapatan, at yung biyaya ng Panginoon sa kanya matapos po yung kanyang mga suffering sa ipinagkaloob naman ng Panginoon sa kanya, yung kanyang na kung saan double portion pa. Ngayon naman po, na kung saan sa ating pong pag-aaral ay tayo nga po ay nasa kalagitnaan na ng ating Biblia. Ano po, ito po yung aklat ng mga awit. Kung makikita po natin sa ating Bible, ito po yung nasa gitnang bahagi na ng una at pangalawang tipa ng ating pong banal na kasulatan. At sabi nga po doon sa itinawi na yung ang Veronica, ni Ma'am Andrea, na kung saan ay andun nga po, ito po ay kung saan ay matatagpuan natin dito sa aklat na ito, na kung saan ay andun nga po yung aklat ng mga awit, na kung saan ito po ay pagpupuri sa ating Diyos, kung paano siya dakilang Diyos natin, na dakilang hukom. Nagpapakita din po ito yung confidence po natin, na kung sa'y pagtitiwala na ang God po natin, ang ating Diyos ay God of compassion. Ano po, siyang mapagmahal na Diyos, nire-recount po dito yung kung saan ay paano tayo, kung saan ay hinihingi po natin, God deliver us from the kung saan sa ating mga kaaway, nagpapakita din po ito ng pagpapala at pagpapatawad sa mga makasalanan. Ano po, marami po tayong mapag-aaralan dito po sa aklat ng mga awit. Ano, sabi nga po dito, matatagpuan po natin, reason, bakit po natin kailangan na akong basahin ang aklat ng mga awit. Nawa po ito nga po ay nababasa po natin sa ating devotion. Dahil nga po minsan, ay ito'y napakahalaga na isang sangka para po sa ating pagbabasa ng kanyang salita. Dahil matatagpuan po natin dun yung comfort, makakatagpuan po natin yung ang ating Diyos na intimately ay nakakakaniig po natin sa aklat ng mga awit. Ano po, sa bawat chapter ay may iba't ibang kabahayagang muli ang ating Panginoon. Matutunan po natin ang manalangin. Meron po tayo na kung saan ay mga awitin na matutunghayan po dito. It is learn more about God. Ano po, dito po sa aklat ng mga awit. Sabi nga po ni Nanay ng Bayan na si Nanay Andrea, na kung saan ito po ay 175 chapter. Ano po, lalo po yung 119 chapter na ito po ay binubuo ng 170 verses. Ano po, na kung saan ito po ay nakakapanabik pag-aralan, to study, ay lusong, learn more about God, understand yourself more clearly. Dito ay masasalamin natin kung sino nga ba yung ating sarili sa harapan ng ating Panginoon, and know how to come to God each day. Kung paano tayo dapat lalapit, makikipagniig sa ating Panginoon sa araw-araw nating pagdidevotion at pakikinig sa Kanya. To be forgiven for your sin. Para kung paano tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Makita po natin, yung sinulat yun ni Haring David sa aklat po ng Psalm 51, I feel worthwhile kung maggaano tayo kahalaga. Makaramdaman natin kung paano na tayo napakahalaga sa ating Panginoon. Ano po? And then, maunawaan natin bakit natin kailangan basahin ang Biblia sa araw-araw. At ito nga po ay napapaloob sa chapter 119. Gayon din po, ito po ay makita po natin na kung saan ay dahilan bakit natin kailangan basahin ang aklat ng mga awit. To praise God, para purihin siya, 145 ng Psalm. To know that God is in control, 146 ng aklat ng mga awit. To give thanks to God, 136. And to please God, Psalm 15. And to know why you should worship God, 104. Chapter 104. Pinakikita dito, bakit natin kailangan sambahin ang ating Panginoon. Ano? Sabi nga po, God's word was written to be studied. Ang pag-aaral po, isinulat po ang banal na kasulatan dahil ito nga po yung ating manual ng buhay po natin. At isinulat po ito para pag-aralan, unawain at i-apply sa bawat buhay po natin. Hindi ba sa binasa, okay, so umpisa siguro habang tayo bago pang nakakapag-relasyon sa ating Panginoon, basa-basa lang, may sabi nga po, hindi natin maunawaan kaagad, but kung tagi natin itong pagbabasahin ng katuwi-tuwi na, ay magkakaroon na po ng revelasyon sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon di po sabi nga po dito ay, we understand the salvation. Na doon ay maunawaan po natin kung saan po natin ito dapat po natin stand under them, how allow them to flow upon our like a rain shower. Dito maranasan po natin kung paano para ulanan na kung saan bumubuhos sa atin habang pinag-aaralan po natin. At andun nga po, mayroon po tayong bagay na kung saan mauunawaan. Ano po? Dito po marami pong bagay na itinuturo ang ating Panginoon. So, ayan po. Sabi nga po ay ang aklat ng mga aklat na ito, na aklat ng mga awit, ay may 20 daan. The life of a faithful person,
and contrasted with the life of the faithless person. Dito po makikita po natin to. Kaya kung saan ay dito po sa Psalm 1 ay makikita nga po 200 na makikita po natin ang buhay na isang matapat na tinawag ng Panginoon kabaligtaran sa buhay ng mga taong walang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Ano? Sabi nga po, the more we appreciate ang ating Panginoon dito sa Aklat ng Mga Awit, what He has done for us, kung ano yung ginawa at ginagawa pa ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral. Okay, ang chapter 1 po ay napakaiksi lamang pero marami po kapahayagan ang ating Panginoon sa aklat na ito. Kaya sa unang aklat na ito na aklat ng Mga Awit. Kaya po tayo manalangin. Heavenly Father, merciful God, salamat po Ama na sa panibagong akbangin po namin sa pag-aaral, pag-meditate ng iyong salita. Ito po sa aklat ng Mga Awit na kung saan na bawat isa bigyan mo nga po o Diyos ng pananabik na ikaw po ay makita, marinig ang tinig mo. Give us a spirit of kung saan ay understanding, pangunawa at yung mag-a-apply po ito sa karunungan nagmumula sa iyo at ito po yung magiging weapon po namin sa gawa at pakana ng kaaway Panginoon. Dahil kung kami pinag-aaralan namin, minemeditate po namin, gaya nga po ng sinabi sa kasalma sa aklat ng Epeso na kung saan gawin namin panangga ang yung salita na kung saan ito po yung magiging weapon po namin sa gawa ng kaaway. Kaya salamat po sa iyong pagsama, Holy Spirit. I-acknowledge po namin ang iyong holy presence to each and every one of us, Panginoon. I-bless mo nga po kami sa aming mga kinaroroonan kung paano tinatanggap namin ang iyong presensya sa aming mga tahanan, Panginoon, at dumaloy ang biyaya ng iyong kapangyarihan, yung anointing, yung power. Ito nga po yung nag-aalab na kung saan ay ikaw po ay sumaamin, Panginoon, sa aming mga tahanan upang mapagpala mo rin po yung aming mga mahal sa buhay. O sino man po mga kasama namin sa bahay, lalo na po yung aming mga kapatid na nasa ibang bansa, OFW, na kung sa isang Panginoon ngayon, nakakasama po namin sa ganitong gawain, O Diyos. Salamat po, Ama. Ang lahat na ito mula po sa umpisa sa muli sa aming pag-aaral, hanggang sa matapos ay sasamahan po kami ng sangutong Espiritu who will guide, who will teach, who will give us a wisdom na kung sa mula sa iyo, Ama. Sa iyo papurit pagsamba, O Diyos, sa ngalan po na Ipinong Jesus. Amen and amen. Ayan po, sabi nga po dito sa ating binasa nga po, dito po sa verse 1 na kung saan ay sinabi po dito. Sa verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. So dito po makita po natin na kung saan yung pagsulat po nito ay nagpapakita na kung saan ay extolling the joys of obeying God and refusing to listen to those who kung saan ay kung bagay na doon yung kagalakan ng sumulat kung paano niya susundin, paano niya kakaniigin ng Diyos na kung saan dito po sa kanya po. Kasi sabi nga po dito ay blessed is the man who does not walk in the counsel of wicked. Ano? Sabi nga po dito ay mapalad ang taong hindi naaakit nitong masama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Dito po pinakita dito na kung saan ay this attitude is the same as mocking o yung po baga kung saan ipinakikita na kung saan ay yung mga tao na kung saan ay yung pagang tao mga layo nilang ipagtawanan, laitin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at mismo ang ating Diyos dahil may mga tao nga po na mga atheist, mga taong hindi titiwala, walang pananampalataya, wala talagang Diyos sa buhay nila na kung saan andun nga po na kung saan ay lagi pang pinagtatawanan at hinahamak-hamak yung mga ginagawa natin ito na pakipagniig sa ating Panginoon. Ano? Sabi nga po dito ay ito po ay nagpapakita din po na kung saan ay what God is considered important, we might seem like becoming indifferent to God's will. Ano? Dito po ipagpapakita itong attitude na kung saan the same thing as mocking. Sabi nga po, kung saan ito pinakikita na kung saan ay tayong mga mananampalataya habang pinag-aaralan natin to ay the more we become deeper, the more na we become closer to God. Ano po? Kaya nga po sabi nga po dito ay napaka-bless po natin sa kapanahunan na lagi nating may kaniigang ating Panginoon sa ganitong gawain. Ano po? Sabi nga po dito, sa chapter 1 din po ito, ay God doesn't judge people on the basis of praise. Ano? Hindi po nang huhusgaan Diyos sa kung titingnan yung lahi, kung yung kanyang katauhan, babae o lalaki, or national origin, kung ano man kung saan ka ipinanganak. Kundi ang sabi nga po dito, He judges them on basis of their faith. Hinuhusgahan ng ating Panginoon at huhusgahan nga niya kung ano yung ating pananampalataya sa Kanya
that responds to His revealed will, na nagre-response tayo sa kalooban niya. Ano po? Kaya nga po kahabag-habag yung mga tao na talagang nawalang relasyon sa ating Panginoon na nanlalait pa sa ating mga ginagawa. Ano? Those who diligently try to obey God's will, be blessed. Ano? Doon sa mga tao, sabi nga po, mapalad ang taong hindi naaakit ng masama upang sundin niya ang kanilang maling payo at maling halimbawa. Sabi nga po, dito po pagpapakita na kung saan ay tayo po, as we come closer to God, lalo po nating nakikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon at tunay nga po na dito tayo pinagpapala ng ating Diyos. Bagamat na doon ang pagpapala, hindi mawawala nga po ang pagsubok, may mga trials, persecution, pero ang makikita po natin, nagiging matatag po tayo. Lalo tayong nagiging matibay sa pagtawag sa ating Panginoon pag tayo dumadaan ng mga pagsubok. Ano po? Pag may sakit, lalo natin natatawagan ang ating Panginoon, lalo natin kinikilala na siya yung ating dakilang manggagamot sa panahon ng kawalan, siya yung ating provider, sa kawalan na tayo nagugulumihanan, siya yung nagbibigay sa atin ng comfort. So, dito po ay tayo bilang isang malumalalim sa Panginoon. Pag dumadating po yung mga persecution, oppression, sickness, dito po ay dito kung tayo na malapit na sa ating Panginoon, hindi na po natin yun mapapansin. Dahil ang nakikita po natin yung ating faith sa pananampalataya sa ating Panginoon na siya yung Diyos na mag-i-intervene, siya yung Diyos na may gagawin lalo na sa mga anak niyang nagmamahal sa Kanya na kung sa ay katumbas ng pagmamahal niya sa atin. Ano po? Kaya dito po makikita po natin ay pinakita po dito, those who diligently try to obey God's will be blessed. Their happy condition is like a healthy, fruit-bearing tree with a strong root. And God promises to watch over them. Ano? Nangako ang ating Panginoon na siya yung magbabantay sa atin. Sabi nga po dito, kung saan ay sinabi nga po, tayo nga daw po isang parang puno na nagbubunga sa kapanahunan at ang ating mga ugat ay nagiging matibay. Ano po? Lalo pang nagiging matibay tayo kung tayo ay nakaplad sa atin yung ating pusong ito sa ating pag-aaral salita ng Diyos ay nagiging matabang lupa na lagi ang kanyang mga salita, na kanyang beninang salita ay lalong tumutubo at sumayabong. Ipinangako naman ng ating Panginoon yan sa aklat po ng Jeremiah chapter 17. Sabi nga po dito, chapter 17 verse 7, sinabi po dito, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain niya ang umaasa sa Kanya. Ano po? Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit ito'y dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. So, tayo po yun. So, lagi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, mararanasan natin ito. Sa panahon ng tagtuyot, di ba, wala ang tubig na dumadating, ay magsasummer na po tayo, na kung saan ay nararanasan na po sa ilan, pero salamat sa Panginoon, dito po kanina umaga sa amin sa Laguna ay umulan ng napakalakas na basa muli ang lupa. Nagkaroon ng 2 araw na init, na matinding init, naranasan, pero kaninang umaga, mga 5 a.m. umulan po ng malakas. Ayan, nadilig na muli ang lupa. So ito isang biyaya. Ganon din po kahulugan na kung saan kung tayo laging nagtitiwala, nananalig sa ating Panginoon, yung biyaya na kung saan yung kapayapaan sa atin, biyaya sa lahat ng aspeto, na kung saan lagi nating ma-appreciate ang goodness and faithfulness ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sabi po dito, there are only 2 paths of life before us. May dalawang daan na kung sa buhay natin, God's way of obedience or the way of rebellion and destruction. Yung pamamaraan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagsunod or yung ating pag-rebelde sa Kanya na magsisilbi na kung sa distraction sa buhay po natin. Ano po? Be sure to choose God's path because the path you have choose determines how will you spend eternity. Dapat alam po natin kung ano yung nilalakaran natin sa kapanahunan dahil alam natin na ang hahantungan nito ay buhay na ganap at kasiyasya na ipinangako ng ating Panginoon at yun po yung hanggang sa buhay na walang hanggan na meron po tayo. Kasi nga po, sa panahong ito, na kung saan dito ko po nakikita noong sa ating habang tayo bata pa, magtanim na po tayo ng magtanim ng mabubuting bagay para sa pagdating ng panahon po tayo umiidad-edad na, ay yung biyaya ng Panginoon ay mararanasan natin sa lahat ng aspeto po ng buhay natin. Ano po? Kasi ito po yung sa akin pong edad sa ngayon, na kung saan nakikita ko yung biyaya ng ating Panginoon, na kung saan yung pagiging matapat mo, hindi ko siyempre hindi naman may iwasan na tayo hindi magkamali. Pero yung sa sarili mo, nakikita mo yung sarili mo sa harapan ng ating Panginoon na hindi ka nagtatanim ng galit, wala kang sama ng loob, wala kang bitterness, ando lagi na kung sa dumating ang pagsubok, tinatanggap mo ng Panginoon at ibinibigay sa ating Panginoon. Yung wisdom ba
na kung sa binibigay sa atin kung anong dapat nating maranasan, na kung sa kanyang pagtitiwala ay doon natin nagkakatiwala sa ating Panginoon. Ano po? So, lagi ko pong paulit-ulit na binabanggit, ano po, na kung saan pag po tayo nagtatanim ng mabuting bagay, nagbibigay sa Panginoon, ibinabalik ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah, na kung saan, when the time is right, I the Lord will make it. Ano po? So, yun nga po na kung saan ay biyaya, nakala natin minsan ay parang ang tagal-tagal hinihingi mo, ay hindi pa ibinibigay ng ating Panginoon. So, humingi din tayo ng mahabang patience, perseverance, na kung saan ay para doon sa pag-iantay natin, ay tayo po endo na kung saan ay masaya tayo, na kung saan inaantay natin yung blessing na yun ng ating Panginoon. Yung patience, perseverance, determination na yun, hingin din po natin yung sa ating Panginoon. Kasi kung hindi po natin hihingi, nagabay patubay na banal na Espiritu, andun nga po mga kapatid na tayo po ay hindi magtatagumpay. Patuloy na tayong diablo ay mananaig sa atin kasi alam ng diablo kung tayo nga po ay nagniningas o at tayo ay aandap-andap ang ating pananampalataya sa Kanya at alam niya kung saan tayo mahina at yun ang gagamitin niya para tayo ay kumalas. So, yun ang gagamitin niya para tayo ay kung saan ay yung pagtitiwala at pananalig natin sa ating Panginoon ay magkaroon po ng kung saan ay magiging hadlang. Ano po? Kaya yung pagkatatagan, binibigay po, hingin natin sa ating Panginoon kung tayo mahina. Ano po? Dahil likas sa atin ang pagiging mahina. Kaya hingin po natin yung lakas. Ito po yung mga bagay na nakita ko, kaya nga po ito sa karanasan ko, lagi ko binabanggit. Yung panahon na kung saan ay talagang ako'y depressed. Nung nga pong first time na kung saan ay magkaroon ka ng, narinig ko ingay sa labas. Yung po baga naranasan ko yun na isang halimbawa nga po ng depression mo na kung saan ay Christian ka na kung saan ay naranasan mo noon na kung saan ay noong mawala nga yung boyfriend ko na kung saan kung kailan siya nawala, doon ko na-realize na mahal ko pala siya. Na kung saan andun na yung kapaguran, yung araw-araw umiiyak ka, andun na nanalangin ka, pero parang pagod ka na, Lord, andito na naman, naalala ko na naman siya. Pero nung isang araw na kung saan nag-reveal ang Holy Spirit, na kung saan sa aking pananalangin na ibigay mo sa akin, yung salitang ibigay mo sa akin. Sabi nga po yung paanyaya ni Lord, come to me all of you who are heavily laden, Matthew 18. Ano po? Sabi nga, come to me all of you who are heavily laden, I will give you rest. Kung lumapit kayo lahat na napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya po sa mga kapatid natin ako sa puno-puno ng pag-daramdam, ng kasakitan, bigay po natin sa ating Panginoon. And then din po kasi automatic na parang biglang gumaan. Sabi ko nga, ako umiiyak, Lord, ako pagod na sa iyo na ito, napapagod na ako. Sabi mo ganyan, yung aking iniiyakan, hindi ko alam, nananahimik siya, pero ako ito nagkulumihanan po. At sumasama ang loob, lagi na lang umiiyak. Di ba nakakapagod lagi umiiyak? Na kung saan ay parang itong burden mo lahat. Pero sinabi, Lord, bigay mo na po ito binibigay ko na ito sa iyo. So ayun, sa isang ilap, na kung saan ang Diyos ay narinig ko ang tinig na, anak, kung siya mahal mo, mas mahal kita. Andun yung mga bagay na kung sa'yo, bigla akong marinig yung bagay na kung sa'yo magugulumihan ng, Lord, ikaw nga ito. Yung tinig na yun na marinig mo sa kanya bigla sa small, still voice na makakangungusap sa puso mo. Na kung sa'yo makikita mo na parang kang binuhusan ng tubig dahil tinig ng Diyos ang iyong narinig. Bakit? Kasi nga po, ay andun na kung saan ay piliin po natin yung daan na kung saan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Para nga po tayo ay hindi mapariwara, hindi tayo mawala ng pag-asa, kundi andun ang Diyos na siyang patuloy na kaagapay at magpapala sa atin. Abi nga po dito, you can learn to follow God by meditating on His Word. Matututunan po tayo na kung sa'yo sundin ng ating Panginoon sa pamagitan ng malalim na pagninilay ng Kanyang salita. Meditating means spending time reading and thinking. Hindi po, sa tayo nagmamature na kasi, ay hindi na po tayo kung saan ay isang sa pagbabasa po natin ng salita ng ating Panginoon ay ando na nga po na nabasa na natin noon, pero when time goes on, paulit na natin binabasa, ando na marinig na po natin ang ibang kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, meditating means, kasi sabi po sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on this law, he meditates days and night. Sabi nga po dito, sa verse 2 sa ating wika, nagagalak siya laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh ay siyang binubulay gabi at araw.
So, yung pagninilay, napakahalaga po yun. Ito po yung maging sangkap natin sa maghapon na sa bawat oras na meron tayo, bibigyan natin talaga ng sapat na oras at panahon para magbasa at mag-meditate ng kanyang salita. At ito po yung nagiging instrument para tayo ay lumakas, maging matatag sa ating buhay na hinaharap dito sa pansamantalang po natin. Dahil totoo nga po, na kung saan ang salita ng Diyos ang ating strength. At ito yung ating kagalakan. The joy of the Lord is our strength. Na tayo po ay tunay na dumaan mga pasubok. Kagaya nga po yung si sister niya, hindi siya nagsasawang magpasalamat sa mamunting bagay na naranasan niya sa araw-araw. So, isang halimbawa po sa ating kapatid na ito. Kaya ang sabi nga po dito, na kung saan you can learn how to follow God's by meditating on His Word. Meditating means spending time reading and thinking about what you have read. It means asking yourself how you should change your living as God wants. Ito po yung unti-unting magbabago sa atin. Nabasa mo kasi yung ganung attitude na sinabi ng ating Panginoon, anak, ganito ka, ganito ang gagawin mo. At yun ay unti-unti, mababago tayo na mababago araw-araw. Diba nga, sabi nga po doon sa awitin, totoo po yung awitin, dahil yun naman po yung nakasulat sa baba, sa ating banal na kasulatan, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ayun, nagkakaroon ka na po ng self-control. Kung dati mataray ka, na kung sa isang marinig mo salita, iikas ka, magsasalita ka, na kung saan ay papatulan mo yung nagsasalita sa iyong harap mo ngayon, magiging tahimik ka na lang. Hindi ka na masyadong, hindi mo napapatulan yung nagsasalita sa iyo. Bakit? Kasi nga po, you are meditating the Word of God. Ano po? Sabi din po dito, sabi nga po, the law of the Lord means all Scripture. Pag sinabi, batas ng ating Panginoon ay lahat ng natala dito sa ating manual o sa ating Biblia. Ano po? Sabi po dito ay the first 5 book of Moses, the prophets, and the other writings. Kasi nga po, mula po sa aklat po ng Henesis hanggang sa aklat po ng Deuteronomy, ito po ay ang sinasabi po natin na Antioch o yung batas ni Moises. Nako, the more we know of the whole scope of God's Word, the more resources we have to guide us in our daily decision. So, the more na tayo nga po ay kung saan ay tinatanggap natin ang kabuuan ng salita ng Panginoon, the more nagkakaroon po tayo ng patuloy na kung saan ay makikilala po natin na kung saan wait lang po. Okay, so ayun po, sabi nga po dito, the more we know the whole scope of God's Word, the more resources we have to guide us in our daily decision. The more na makilala natin ating Panginoon ng kanyang salita, the more na kung saan, masigil na kung sa ito yung papatnubay, gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Sa mga desisyon po natin, na kung saan ay matututo na tayo kumonsulta sa ating Panginoon. Hindi na tayo gagawa ng sarili natin pagpapasya, kundi mananalangin muna tayo sa ating Panginoon. Lord, tama po ba ito? Ito po ba yung dapat kong gawin? Diba? At sa pagtatanong natin, merong minsan ginagamit ang ating mga kaharap na tao mo, o yung mga kaibigan mo, o yung sa pagbabasa mo, at lalo higit, ang babasahin natin yung kanyang written word na kung saan ay ating nga pong minimeditate. Ano po? So, yun po yung makita po natin. Ano po? Sabi din po dito sa ating pinabasa, sa verse 3, ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwaan dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin niya, ay nakatitiyak na magtatagumpay. When Scripture say whatever he does prosper, sabi nga po, anumang gawin natin ay magtatagumpay. Dahil nga po, na kung saan ay, meron tayo kung saan ay, sabi nga din po dito, kung tayo ay laging, yun ang sinabi ng banal na salita, it does not mean immunity from failure or difficulties. Ano po, hindi katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwaan dahot lagi magbubunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak ay magtatagumpay. Pero sabi nga po dito ay, hindi naman po tayo, ibig sabihin, ay hindi na tayo makakaranas ng kabiguan, ng kahirapan, kundi ang ito ay hindi na ibig sabihin na garantiya na yun na tayo laging malusog, lagi tayong matagumpay, lagi tayong masaya, but ang ating Biblia ay ibig sabihin ito, prosperity is
this, when we apply God's wisdom, kung halimbawa ini-apply natin ang wisdom sa mula sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang salita, ay andun nga po na kung saan ay ito po magre-resulta ng mabuting bunga sa bawat isa sa atin. The fruit will bear to be a good and receive God's approval. Just as trees soak on water and bear celluloseous fruit, we also are to soak up God's word, producing action and attitudes that honor God. To achieve anything worthwhile, we must have God's word in our heart. So yun nga po, pag tayo po ay babad sa salita ng ating Panginoon na andito na yan sa puso po natin, whatever the circumstances, meron na po mag-a-appear sa atin, ito'y nabasa kong salita ni God sa ganitong sitwasyon. Ito yung sinasabi ng banal na salita niya sa ganitong sitwasyon na dapat kong masunod. Ano po? Kaya nga po, mahalaga yung ating meditate. The law of meditation in our words, the words of God. Ano po? Kung saan sinasabi nga po dito, na kung sa pagme-meditate natin sa araw at sa gabi, dito'y makikita po natin na kung saan may mga katanungan na kung saan dapat nating makita. Kaya sumakati na lang. Sabi nga po, when meditating the passage of the Bible, ito nga po ay dapat makita po natin yung mga tanong na ito. Gaya po halimbawa na wag mo cross sa isipan natin. Sa bago po mananampalataya, ito po ay dapat nating maunawaan. Sa pagtabasa po natin, meditate ng salita ng God, ng ating Panginoon, is God's Spirit applying this verse to a present time. Halimbawa, nakabasa ka ng isang salita, binigay sa inyo ng Panginoon, ang salitang iyon. So, magtanong tayo sa ating sarili, is there God's Spirit applying this verse of my present situation? Ito po ba ay akma sa sitwasyon ko ngayon? Andun gusto kung saan ay there is a promise here to be claimed. May mga pangako ang ating Panginoon na dapat pong inaangkin natin, dinideklara natin. Sa ating mga sarili. Dahil nabasa may salitang yun, i-claim natin dahil ang salita ng Diyos ay double-edged sword na kung sa'yo makapangyarihan. At si mismo yun. Diba sabi nga po sa John 1:1, pag binasa natin ang salita, ang Diyos ay ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya yun po, i-claim po natin yun. Kaya nga halimbawa nga po, minsan napapasama na nga po sa ating mga pleasure, yung mga, i-consider na po natin yung ating nababasa. Lord, di ba sabi mo sa salita mo, gano'n, the wealth of the wicked will go to the righteous. O di ba? Isa lang po yung halimbawa. Na kung saan, nabasa mo kasi. So angkinin mo, i-deklara mo, na kung sa ipanalangin mo, Lord, sabi mo, it is written, the wealth of the wicked will go to the righteous. Isang halimbawa lang po yun, which is written talaga sa Biblia. Na kung saan ang kayamanan ng mga hindi matuwid ay mapupunta sa matuwid. So, yun po, isang bagay na kung saan ay angkinin po natin. At lalo na po ang Psalm 23, di po bagay yung kabuuan ng Psalm 23, ang ganda ng mga promise ng Panginoon sa Psalm 23, ito yung pag-iingat, ito yung provision, ito yung kung sa'y comfort sa atin ng Panginoon, kung paano tayo dinadala sa mainam na pastulan. Lalo na ang Psalm 91, kung paano tayo iniingatan. Ang chapter 6 ng Epeso na kung saan ito ay talagang yung mga balaraw at paano kung sa ng Diablo ay talagang ang salita ng Diyos ang magiging sandata po natin. So yun po. Sabi nga po dito sa pagbabasa po natin sa ating banal na kasulatan ay revealing particular sin I must strive to avoid. Di ba? Tinutuwid dahil natin Panginoon, anak, mali yung ginawa mo. Mali ang ginagawa mo dahil nababasa natin sa Panginoon. Dahil ang Lord ang nakakakilala sa atin, sabi nga po, hayag man o lihim, butit masama, ay di kita ng ating Panginoon. At yun po ipagsusulit natin sa Kanya pagdating ng panahon. Pagharap natin sa Kanya. Kaya ngayon pa lamang, repentance, naandyan po, mag-repent na po agad tayo. At kung tayo magawa ng mga di tama sa kapanahunan, kung ang puso natin puno nakagalit po o sama na loob, baka po yan ikinakalyo na, tumitigas na mga kapatid, pahugas tayo sa ating Panginoon, humingi tayong patawad at tayo magpatawad kung sino man po yung nagkulang sa atin. Asawa nyo man yan, colleagues nyo man yan, kasama sa trabaho, pamilya nyo man yan, sa kakapitbahay man yan. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon na tayo po ay magpatawad. Dahil tayo pinatawad ng ating Panginoon. Sabi din po dito, God issuing a command I must obey. So ito po ang makikita po natin sa ating pag-meditate. Meron po yung utos. Pwede pong pakimute. Meron pong bukas ang audio. Pakimute po, pakicheck po. Meron pong bukas ang audio. Ayan. So ayan po. Ano pa po yung sa ating pa-meditation ng ating Panginoon, sa pag-meditate po
natin sa salita ng ating Panginoon. Is God issuing a command I must obey? Mayroon pang utos ang Diyos na dapat kong sundin sa araw na ito. Is my spirit in harmony with the Holy Spirit is saying? Yung bubang espiritu natin ay kaugnay sa banal na espiritu na sumasa atin. Baka nagiging kontrast yan. Kung halimbawa, iniuutos sa atin ng Diyos o ng Holy Spirit, anak mali yan, isis mo, ano po, ganito, ganyan. Parang, ito po yung gusto ko, para dito po ako masaya. Ayun, hindi nagiging contrast. Dapat sa atin po, sa pagbabasa po natin, kaugnay, kasama na po yung ating pag-obey. Sabi nga po, obedience is better than sacrifices dahil yun naman ang gusto ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, ang pagsunod sa kanyang kalooban. And then, is my spirit is harmony? O yan, is the passage expressing a truth about God. Ito po binabasa kong mensahe ay nagpapakita ng katotohanan sa Diyos, sa kaligtasan ko, sa kasalanan ko. So, the word of my personal obedience in which I need is to be enlightened by the Holy Spirit. Ito po, ang salita ng ating Panginoon ay para pagliwanagin ang ating banal na espiritu sa harapan niya. Ano po? So, ito po yung kung makikita po natin na kung saan ay sa pag-aaral po natin ng salita ng ating Panginoon, sabi nga po, blessed is the man, kung saan kung tayo po ay who does not walk in the counsel of the wicked. At ito po ang nagtutuwid sa atin. Ano po? Sabi din po dito, sa ating binabasa, sa verse 4, ng chapter 1, sabi po dito ay, ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawagis, siya'y natatangay at napapadpad kung hindi, akong ang hangi umiihip. Ano po? Ito po yung sinasabi nga po dito na kung saan, para kung saan ang yung taong masama, ano po? Sa English po ay sinasabi nga po yung chap, C-H-A-F-F. Ano po? Ibig sabihin, ito po yung ipa, na kung saan ay naalala ko noon, nung kami po ay may kaunting palayan. Ano po, nung unang panahon, wala pa ngayon yung kagaya na ngayon ng mga high-tech na mga material na kung saan ay pagdaan mo ng materyales sa palayan ay diretso na sa sako ang malilinis na yung palay. Ano, naalis na po yung mga chap o yung mga uhay o yung mga ipa. Nung araw, nakikita ko noon, sila nanay, bibila ang hawak, tapos pag nasa ilalim ng punong mahangin at ginagano-ganon yung bilao, at yung pong ipa ay nadadala ng hangin. Mantalang tunay na palay, andun po nalalaglag. So maghapon po sila kasi nung araw pa po yung ganun ang mga magsasaka. Ano po? Pero ngayon po iba na. Pero nga po nakita natin dito na yung ipa na kung saan, makikita natin kung saan sila pinapadpad ng hangin. Di po baga, nawawali sila doon sa pinakang palay at yung palay diretso bumabagsak sa harapan mo, mantalang yung ipa ay lumalayo at pag yung medyo matigas-tigas na ipa, gaganunin mo na lang ng kamay mo, ilalayo mo doon sa tunay na palay. So, ganoon din po. Pinakikita po dito sa atin na kung saan, sabi nga po ang chop or yung ipa ay yung outer covering ng isang halaman na kung saan inaalis. The chop is outer shell or husk that must remove to get all the vulnerable kernels or again inside o yung kernel o yung buo na kung saan ay nawawalay po. Sabi nga po, chop was removed by a process called dressing and winnowing. Okay, yung ipang yon, meron na po na kung saan ginagamit naman po nga sa atin na kung saan ay may mga dressing, yung po bagang gilingan na nawawalay na po yung ipa. So, sabi po dito, after the plant were cut, they were crushed and then the pieces were thrown into the air. Chaff is a very light and carried away by even the slightest wind. So, ito pa daw pong ipa ay nadadala ng kahit mahinang hangin lang, while the good grain falls back to the earth. Chaff is a symbol of a faithless. Ito daw pong ipa ay nagsisimbolizes ng mga taong walang pananampalataya, walang pananalig na buhay that can be used by na kung saan ay walang pananampalataya, walang pananalig sa ating Panginoon. Kaya, unlike rain, however, we can choose the direction we will take. Kaya po, wag daw po tayo na kung maging kagaya ng ipa. Maging kagaya daw po tayo ng grain o isang butil na kung saan tayo po ay na kung saan alam natin yung direction na pipiliin po natin kung saan tayo dapat malagay. Hindi kagaya ng ipa, walang pananampalataya kung saan lang suling-suling, kung saan kuno lang marinig yun na susundin. Pero kung tayo may pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon, alam natin kung ano yung pipiliin nating mabuti at masama na nagtutuwid po sa atin. So, sabi nga po, ibang-iba ang kamasamang tao, ipa ang kawangis. So, we are righteous. Ginagawa po tayong matuwid ng ating Panginoon. Of course, nagkakamali pa rin
po tayo, pero alam na natin na tayo nagkakamali at alam na natin kung paano tayo hihingi ng paglilinis sa ating Panginoon ng paghingi ng kapatawaran. At pag humingi tayo ng kapatawaran, Lord, tulungan mo ako na hindi wag ko nang balikan yung kasalanang inihingi ko ng tawad. Yun lang po yun. Na kung saan, very grace po, ang grace, mercy ng ating Panginoon ay punong-puno. Kaya hindi po siya madamot anumang hingi natin. Na kung saan, at kung saan kung tayo sumusunod, ang biyaya at pagpapala ay naandun nga po. Masasabi ko nga po na kung saan ngayong taong ito, binayayaan na po ako ng Panginoon sa hinagap sa aking pagiging isang pastor, wala namang tunay na kung saan ay natatanggap, di kagaya na iba nating mga pastor na kung saan ay merong normal na natatanggap na biyaya. Yan, kagaya ni Pastor Milo, lagi siyang may biyaya. Pero ako po, by grace, na kung saan ay signs and wonder lang po ni God na yung naranasan kong pagpunta sa Boracay pong yun. It is a great experience po para sa akin na kung saan ay maranasan yung biyayang yun na kung saan ay parang doon sa hinagap lang makikita lang po ako sa mga picture. Ay, yung pong makita natin buhangin na kung saan ay Boracay, na kung saan nakatayo sila. Lord, salamat na naranasan ko yun. Ito po pala yun. At yung po sabi nga, by grace, yung grace ni Lord, ayun by grace lang po yun. Wala po akong dinastos. Kundi yung personal ko po na pagbili ng mga konti-konting mga pasalubong sa mga tao na kung saan ay naging mabait. Ano po, simple na pasalubong na. Na kung saan yung po ay libre ng aking kaibigan. Yung po ay treat lang ng kaibigan ko na may business ng poultry from Batangas. Kaya yung po, kumbaga, privy din sa kanya yon. Dahil nga po, sabi ko nga po, na lagi ko na isi-share, yung po ay biyaya na kung saan siya po ay merong poultry layers, nangingitlog ang kanyang business, na pag siya nakakabili ng almost 200 sacks of feeds a month, ayun po'y freebie nung kanyang binibilhan. May checking iaabot sa kanya, papapirma po nito at may amount po yun, naiipon na po yun. Naiipon na yun na kung saan ay yun ang nagastos namin. More or less siguro mga, wala naman siguro, mga hanggang 40K yung nagastos namin tatlo. Ano po? Pero bukod pa po yun sa personal namin. Yun po yun. So, ay yun po, isa kung saan sa atin ay, kumbaga, sa aking sarili, hindi ko kaya yon. Isang pleasure lamang yon. Pero sa grace ni Lord, pinagkaloob yon. Kaya nga po, pagka naandun pa lamang Lord, talagang andun pa lamang na kung sa'yo nasa Boracay pa lang Lord, ibabalik ko ito. Sa anong paraan? Sa ganitong paraan, maging faithful tayo kay Lord. Yung pananalangin, yung devotion. Yung kung saan ay, sabihin, Pastora, meron tayong gawain ganon. Kayo po, pwede po bang ganon kayo mag-share? Lord, ito po yung panawagan mo. Yun nga kung saan ay ito po para sa kanyang kaluwalhatian. Kahapon nga po, na-share ko nga po, kahapon po ay nung last Wednesday, ay ako po ay puyat. Magdamag po kami nagbantay doon sa aking pong namayapang tiyahin. Bukas po ang libingan. Ay yung aking pinsan ilang araw na, yung pinakang anak nuso, ay sabi nga niya, ate, ako na kami ni tatay Pagdating po kasi ng mga 11, wala na mga tao. Yan, mga 6 hanggang 9, 10, ayan, maraming tao dyan sa amin. Pero pagdating ng 10, kayo na lamang na pamilya mo, ay yung asawa nung namatay, ay nakita daw niya, silang dalawa, natira. Ay nakita daw niya, mamo niya, wala na yung tatay niya, nado na sa kwarto, nag-iisa na lang siya. So, ang ginawa na, sige, kami na lang babantay. So, pinamahinga namin sila. Na kung sa'y 4 kami, na kung saan nila, nakabantay. Na kung sa'y, siyempre, yung naiidlip ka, pero hindi ko talaga, yung total na tulog mo, di po baga. So, nangyari, kinabukasan, kahapon, natulog lang ako po umuwi ako dito sa bahay, natulog lang ako ng 8:30 to 10. Kasi nga po, ay ando na kung saan, ay kailangan kong gumawa, kailangan kong kumilos para po sa kung saan naghanda po ako sa akin po pagtuturo sa mga bata. After na pagturo sa school, punta naman doon sa Bible study, sa visitation, sa dalawang, yung mga bago, hindi pwedeng pagsamahin kasi iba nang ang level ng isa, yung isa bago pa lang. So, hindi pwedeng pagsamahin ang aking pag-Bible study. After that, pumunta na naman uli doon sa Lamay, nakipag-serve sa mga pagbibigay ng pagkain. And after na mga 6 o'clock, dalas-dalas dahil meron po naman kaming online prayer meeting dito po sa aming division. Kagabi po yun. At ako din po ang nagmensahe. So, hindi ka dapat mapagod. Pag sabi nga po, pagtungkol sa Panginoon, ay ako'y puyat, ako muna tutulog. Hindi. Kailangan kung anong oras na kung sa'yo meron ka nga dapat gawin sa Panginoon, unahin mo yun. Ibigay mo yung the best mo sa Panginoon. Kasi doon tayo tinetes ng ating Panginoon. Hindi pwede sabi ng ating Panginoon, huwag pakainin ng tamad. Hindi naman wag akong sanay, kung ibig sabihin, huwag tayong tatamad-tamad pagtungkol sa Panginoon. Kasi
In everything that we have, kahiram yun ng Diyos. Kaya ibigay mo the best sa ating Panginoon. So yun po yun. Na kung sa'y dapat po nating maibalik sa Kanya. Ano po? Kaya wag po tayong kagaya ng ipa. Na kung saan talang tayo dalhin ng hangin ay doon tayo. Kailangan po, tayo po ay, sabi nga po dito, gaya ng kung saan yung grain mismo, yung pinakambutil, tayo po yung maging parang halimbawa ng butil na indalisan ng ipa, na kung saan ay we can choose the direction we will take. Alam natin kung saan tayo pupunta, alam natin kung anong gagawin, alam natin kung ano dapat yung makaka-please sa ating Panginoon. Sabi nga po na ating Panginoon, nang siya'y manalangin, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ay siyang maganap. Yung kumbaga, yung makakapag-please sa Kanya, binibigyan naman tayo ng kapahinga ng ating Panginoon. At yun po ang mahalaga na dapat natin lagi na sa ating pagmamature, sa ating Panginoon, ma-please natin si Lord. Hindi yung gusto lang natin lagi. Na kung saan ay tayo ang sa sarili natin, ay pagod na ako, unawa naman ni Lord. Alam niya, may mga katwiran na gano'n. Ay, unawa naman ni Lord yung gano'ng bagay. Hindi mo na ako sisimula kasi unawa naman ni Lord. Ay, lagi na lang unawa ni Lord ang mangyayari. Hindi ba naman natin bibigyan ng ma-please si Lord na siya bibigyan natin ng kaluwalhati at parangal para siya po ay mapangitipin natin. Di po ba? Gano'n po tayo. Dapat pag tayo nagmamature na hindi na yung sarili natin ang tinitingnan natin. Sabi nga po ni Pablo, di ba? I am no longer live, but Christ lives in me. Ano po, dapat si Kristo na po ang namumuhay sa bawat isa sa atin. Ano po, kaya yun po ang isang bagay na po sa ay naisip pahiwatig po sa atin. Alam niyo po, habang minemeditate ko po itong aklat ng mga awit, ano po, napakaganda po na po sa ipagnilaya, natututo tayo magpuri sa ating Panginoon, natututo tayo na kung saan ay makita natin ang sarili sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa verse na ito na kung sa ay 4-6, it is described as repentant sinner who three have for picture. Dito po, kasi nga po, dito po sa 4-6, na kung sa ibalikan lang po natin, sa 4-6 na sinasabi dito po natin, ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipayang kawangi, siya ay natatangay at napapadpad po sa hangin umiihik. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis, hiwawalay siya sa pagkakatipo ng mga kapatuwid. Verse 6, last verse. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. So anong makita po natin dito? Na kung saan sinasabi po dito, describes a repentant sinner with three awful picture. Mayroon pong picture o may pinakikita po dito sa verses na ito ang ating Panginoon. They are like a chaff. Para po silang mga ipa na kung saan tinatangay ng hangin kahit saan magpunta, hindi nila nakikita, pero kung saan-saan nga po sila napupunta. Sino yan? Mga tao na kung sila walang pananampalataya, pananalig, at pagtitiwala sa ating Panginoon. They will be condemned before God in the judgment day. Yan. Sila po yung tunay na kung saan ay ibibigay ng Panginoon ang kanyang justice sa mga tao na kung saan ay parang ipa na walang pinatutunguhan. Ano po? Na kung saan sila po yung kung saan ay sinabi ko nga po, na kung saan sinabi din po yung sa Korinto na kung saan ay tayo po ay huhusgahan ng ating Panginoon ayon sa ating gawa at mga sinasalita. Kaya po tayo itinutuwid ng ating Panginoon, and then they will be perished for eternity. Sila yung sa mga taong parang ipa, ay sila yung mga tao na kung saan ay mapaparusahan sa buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong gawain ganito, nagpapaalala, araw-gabi, may gawain tayong narinig, may meditate natin sa salita ng Diyos, dahil alam natin, we are not wicked. Pinipilit po natin na kung saan ay maging righteous dahil sa salita ng Panginoon at ating tinuturo sa atin sa araw-araw. Baga-gabi, na kung saan itinuturo po sa atin. Na kung saan yung itinuturo, natututunan natin, maibabahagi naman po natin sa ating kapwa na kung saan ay wala pang pagkilala at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ano po? There is battle. Marami pong battle habang tayo po ay ginagawa natin yung tungkulin ng ating Panginoon. But remember, sabi nga ng ating Panginoon, the battle is Him. Sa akin ang kung saan ay ang pagtatagumpay. Kikilos lang po tayo. Gagawa lang po tayo. Makakaranas tayong persecution, trials, pero behind that scene, alam natin ang Lord, si Diyos, si God, ang kasama natin dahil pinangako naman niya ang banal na espiritu na kung saan ay sumasa atin is behind us, before us, and beside us.
Kaya nga kung tayo husgahan, hindi tayo hinuhusgahan. Kung naman tayo laitin, hindi tayo nilalait. At kung tayo may pagtawaran, hindi tayo pinagtatawaran. Kundi ang Diyos na nagsugo sa atin at patuloy nagbibigay sa atin ng katunungan, kaalaman, ng lakas na kung saan ibinibigay po sa atin para maging kagamit-gamit, be a good vessel sa gawain ng ating Panginoon. Kaya pupurihin po ating Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po for the power of your words, Panginoon. Nanawa po, maging matabang lupa ang puso ng aking mga kapatid. Isipan, kaluluwa, espiritu, ipagharian mo po, Panginoon, upang ang salita mo na amin na mamebetitit araw-gabi, Panginoon, sa bawat sandali ng aming oras para sa iyo. Ay ito nga po, O Diyos, ipatuloy na magkaroon ng kapangyarihan. Pagkaroon po ito ng buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kung sa isa sa buhay po namin, ibig sabihin. Dahil kung paano ka namuhay sa amin, O Lord Jesus, nasabi ng iyong mga salita sa John 1:1, and the word become flesh. John 1:14. Naging tao ang salita at yun nga po ay sa buhay din po namin ang mga salita mong aming naririnig. Dahil ang salita ito ay ikaw, O Diyos. Ang Diyos ay salita na kung saan ikaw mismo ito, O Lord Jesus. Kaya salamat. Ikaw purihin ka, Ama. Ikaw na nga po, O Diyos. Holy Spirit, ang mangusap sa aking mga kapatid na karinig ng tinig mong ito sa oras ng daling ito. Alam ko po, Panginoon, on your own perfect way, meron kang kapahayagan sa bawat isa. At ito'y ayon sa iyong naisin sa bawat isa na siyang naghuhubog, nagtutuwid, nagre-rebuke, at sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Ama. All the glory is yours alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.